Sa panahon ngayon, pati QR code ginagamit na rin para mag-scam. Dahil kasi sa quick response feature nito, mabilis itong ma-access o mapapasok ang device ng isang user. Ito yung tinatawag na phishing o QR code phishing. Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa nito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Marami nang nagsulputang modus o anyo ng pangsascam gamit lamang ang mobile devices at online platforms, lalo na ngayong tayo ay nasa panahon ng digital age. Isa na riyan ang QR code phishing o phishing kung tawagin, na bagong paraan ng panloloko kung saan sa pamamagitan ng pagsascan ng QR code, maaaring mapunta ang isang user sa isang website o mag-prompt ito na mag-download ng file na may kakayahang itrack ang mga online activity ng user, kunin ang kanyang mga personal na detalye at magkaroon ng access sa device nito. Ano kaya ang parusa sa mga mahuhuling sangkot dito? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na ang iligal na pagkuha ng mga personal na impormasyon gamit ang mga device ay maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!